Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline. 10:04 ang ating oras. Magandang gabi mga kaibigan and welcome dito sa Heartline Friday Edition. Dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan na napapakinggan din po sa febc.ph sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Basta't connected ka sa World Wide Web, mapapakinggan po ninyo kami. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama. At syempre tayo po ay inaagapayan nila Kuya Reggie Villena, nila Mari Boyles at ang ating mga katuwang diyan sa may Bukawi Transmitter site. At ngayon pa lang ha kaibigan, gusto na kitang anyayahan na samahan kami ngayon. Pwede kayong magparamdam diyan by texting us or by sending us a message on Facebook. Yung number pala natin ay 0917-572-1754 and sa mga onliners naman natin dyan, Heartline FEBC. Doon po kayo pwedeng mag-post ng inyong mga komento, ng inyong mga katanungan para sa ating episode tonight. At patungkol po yan sa love, syempre. Pero yung focus natin ay dyan sa 1 Corinthians 13, The Challenge of Agape Love. And joining us hanggang mamaya sa loob ng 2 oras ay si Kuya Vince Santiago. Kuya Vince, ay may palakpakan. Handa ka na ba? Ay, handa na. Sure ka? Medyo na-warm up na ako kanina, Kuya Vince. Oo. Kanina bago kami magsimula talaga namang itong si Dave. First time kaming tandem ngayon. Tignan natin kung gaano mangyayari sa amin dalawa. Parang alam mo, gusto ko lang makinig sa mga sasabihin mo tonight. O pag may maisip akong tanong, sige tatanong ko, pero I'll let you speak. Pero nakakatawa, di ba? Kasi itong araw na to has been scheduled last week pa. Hindi pa namalabas si Manny Pacquiao. Hindi pa namalabas si Manny Pacquiao, naka-schedule na to sa akin. Kaya parang, ano ba to? Parang, merong something dito And you have a lot to say about the issue. Yeah. I have my point. Kung connected po kayo sa Facebook ni Kuya Vince, ayan makikita po ninyo yung mga post niya tungkol sa napakainit na usapin nitong kay Manny Pacquiao. Diba? At mamaya, papasadahan din po natin yan. Meron lang akong isang gustong sabihin dito. May nagsabing isa, move on na tayo to get more blessings from the Lord. Ang sagot ko ganito, napagod ka na sis? Sorry, di ako pwedeng mapagod sa call ni God. Yun ang sagot ko. At saka kailan lang yan, ano? Parang yesterday, hindi, 2 days Tuesday, ago. Tuesday. Anong Tuesday pa? Oo, tagal na yan. And you think na dahil nga itong same-sex marriage, isang usapin to na talagang sensitive din, ano? Yeah. Para sa iba. Sa tingin mo ba, itong kay Manny Pacquiao, hanggang next week aabutin pa to? Meron siguro mga remnants yan, pero tingnan natin. Kasi alam ko lahat ng issue dies down after 2 weeks. Okay. Mapapalitan na naman bago. Basta may lumabas na bagong issue, tapos na yan. Tama nga Wala naman. na yan. Kaya Vince, baka meron ka pala munang gustong batiin? Gusto kong batiin, sandali. Titignan ko yung bati ko dito kasi siya ang aking Uber driver. Kanina papunta rito. Ngayon, mamaya, pag lumabas yung Uber, babatiin. At saka pero gusto kong batiin, of course, si Mama Bear. Nakikinig yan. Alam niya kung sino siya. Sana nakikinig na sila kasi galing sila sa funeral service. Sila Pastor Ed, sila Pastora Delia, yan. And of course, I'm sure nakikinig si Doc Rene Catan. I am sure. At saka si Jonathan. Ayan. Hello po sa inyong lahat. And pwede rin sila magpadala, Kuya Vince, ng mga love questions nila. Sasagutin mo rin ba yun? Sure. Okay. Ayan again, our numbers, 0917-572-1754.
At pwede rin pala kayong tumawag sa atin. Bukas ang ating linya, 654-3322 local 401. O di naman kaya ay mag-Skype sa atin. Binubuksan din natin ang ating Skype, DZAS 702, ang ating name dyan sa Skype. So ayan, itutuloy po natin yung kwentuhan natin patungkol sa The Challenge of Agape Love. But this time, kinig muna tayo ng isang music from Brandon Heath, Love Never Fails, dito sa Heartline Friday Edition. Love is not proud. Love does not boast. Love, after all, matters the most. Love does not run. Love does not hide. Love does not keep locked inside. Love is a river that flows through, and love never fails you. Love will sustain, love will provide, love will not cease at the end of time, and love will protect, love always hopes, and love still believes when you don't. Love is the arms that are holding you. Love never fails you. When my heart won't make a sound, when I can't turn back around, when the sky is falling down, nothing is greater than this, greater than this. 'Cause love is right here. Love is alive. Love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through. Love is the arms that are holding you. And love is a place you will fly to. Love never fails you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. $10:12 ang ating oras at napakinggan natin si Brandon Heath with Love Never Fails. And kasama pa rin po natin si Kuya Vince Santiago. Nakahanda na ang kanyang mga babatian. Kuya Vince, go ahead. Oo, binabati ko si G. Aguilar. Yan, siya is nasa Love Struck din kay Pastor Molmisa. Pastor Ronald. Oo. Tsaka si Lolita Da Silva. Yan. Yun na. Yun na. O, ayan ha. Pag-uusapan po natin yung 1 Corinthians 13, the challenge of agape love. Pero mamaya, of course, yung issue kay Manny Pacquiao and LGBT. O kasi nandun din yung issue na yun. Oo, nakapaloob din eh. Oo. Sa love din. Ito, Kuya Vince, before coming to Christ, ano ba yung definition mo ng love? Before coming to Christ, definition of love. Ang love ay makikita ko lamang sa isang taong makakatanggap sa aking buong pagkatao. Yan yun. Baklang-bakla, ano? Ganun talaga. Yun talaga yung kasi, yung makakatanggap sa kanya kung sino siya. Yeah. And
that time ba na naramdaman mo yun sa maraming tao? Depende. Oo naman, kasi kumbaga makakaramdam ka naman dun sa mga taong nakakaintindi. Kung hindi nando doon, meron silang anak o kapatid o ganyan na may ganyang struggles. So, mararamdaman mo yon. Pero dun sa mga taong walang kaalam-alam, doon mo mararamdaman ng hate issues. Pero ngayon, Kuya Vince, na pag binabalikan mo yung definition mo ng love noon, ano yung nararamdaman mo? Parang bang mababaw ba? Ay, Nararamdaman mo napakalayo. yun? Wow. Oo. Napakalayo. Grabe. Ibang klase ang love ni God, no? Ibang klase. And it took me something like 15 years to really understand it fully. Ah, talaga. As a Christian. Pero hindi, na ako, nasa 23 years na ako. Na Christian. Oo, napanood ko yung maalala mo kaya na kay Fanny Serrano. Kaluma na. Tapos sa 700 Club, and of course dito sa Family Matters. Ayan. Kailan yung kay Fanny Serrano? 90s pa ba yun? 2003. 2003. Tagal na nun. Kung gusto nyo mapanood yun, mapapanood nyo yan sa fan page ko. You have to like my fan page, VINS Santiago fan page, tapos doon mapapanood nyo yun. Tsaka meron akong isang video testimony doon, showing all my pictures and yung aking pinagdaanan until salvation. Yeah. Okay. Puntahan natin tong 1 Corinthians. Ang sabi dito, from verse 1 hanggang verse 3, mahaba siya, pero ang sinasabi dito, Kuya Vince, ang tinitignan ng Diyos yung puso natin, kasi ang sabi, if I could speak all the languages of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Tapos, if I understood all God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but I didn't love others, I would be nothing. Yep. Kasi nga, ang definition ng love natin is emotions, o feelings. Always, lahat ng tao, nasa feelings ang focus. Kung hindi mo nararamdaman, walang love. Kasi may love na hindi nila ma-express, but only expressed in action. Merong ganon. And may mga love na bukas naman ang bukas ang bibig, puro ang sweet, sweet, sweet. Pero it's all nothing. Sweet nothings. May mga taong okay sa kanila yan kasi deficit nila yun. Ibig sabihin, ang family nila, hindi nagsasabi ng I love you at all. Pero kasama naman talaga ang emotions. Oo, diba? kasama naman talaga ang emotions. Iba kasi yung emotions sa emotional. Diba? Meron kasi akong tinuturo ngayon na about human emotions and spiritual emotions. Yung human emotion, ito yung pag nagtatampo ka, o kaya nag-isip ng masama sa kapwa, o anything worldly emotions na nagtutulak sa'yo para magkasala ka, para maging negative ka. Those are human emotions. Oo. And ayun nga, sa tulad ng sinabi mo, marami sa atin, lalo na sa mga kabataan siguro, kapag tinanong mo pagdating sa love, kung ano yung maramdaman nila sa isang tao, yung kiliti, siguro matatawag na nilang love yun. Yep. And then, yung mga tinatawag na merong electricity. Ayun. May chemical chuchu, whatever it is, no? Yun, may mga ganun na mga tao. Not only kabataan. Meron din nagbabata-bataan. Okay. Pero it's a part of it, di ba? Kasi yung emotions na yon talagang ginawa ni God yon sa marriage na Okay. Kaya lang we're human, so we tend to explore. Pag nakaramdam tayo ng isang magandang pakiramdam, we tend to explore, and by nature we are adventurous. That is because of sin. Noon kasi nung si Adam and Eve, hindi pa sila nagkakasala, hindi naman sila adventurous. Kung ano lang sinabi sa kanila, yun ang ginagawa nila. Diba? O yan, sa iyo yan, pwede mo alagaan yan, pangalanan mo yan, yung mga hayop, lahat ng hayop, pangalanan mo lahat yan. Ikaw ang mag-govern dyan, kainin mo lahat yan, lahat makakain mo, pwera lang itong isa. Yun lang ang sinabi. Sinasunod
hanggang sa nandoon na nga yung serpent, di ba? Pero Kuya Vince, nung hindi ka pa talagang nakakakilala sa Panginoon, obviously you know the Bible, 'di ba? Pero itong part ba na ito na nagkaroon ba ng chance na mabasa mo noon? Hindi. Hindi ako nababasa ng Bible noon. Ang natatandaan ko, ang katangi-tangi ang binasa ko sa Bible yung tungkol sa divorce. Okay. Na hindi ko naman maintindihan, ano ba yun? Di ba? Kahit kamo ikunin ko kung ano ibig sabihin ng divorce, hindi ko pa rin maintindihan. Ilang taon Kasi may ako pinaglalaban ka noon, ganun ba yun? Hindi. Ilang taon lang ako noon, nasa 15 or 16, something like that, sa theology. Tapos pinaturo sa akin kung ano yung nabasa ko doon. Binagsak ako ng teacher kong yun ba? Okay, oo. Imagine mo, sa theology bumagsak ako. Tapos narasan ako. O, di ba? Pastor na. How ironic. Oo, iniisip ko kasi, binasa mo para meron kang masagot. Ay, wala. Hindi ako ganun. Ganun ako ngayon. Pero dati wala akong pakialam. Basta ako, marami akong sama ng loob. Nakafocus ako lahat sa mga sama ng loob ko. Lahat basta kaya nga ganyan kasi nga ang LGBT, di ba? Parang pigsa. Na pagka nating di mo puputok. Because ang dami na ngang hearts. Yun nga yung sinabi ko, kung kayo ay sumusunod sa akin, meron kayong kaibigan na kaibigan ko kahit hindi ko kayo friend, makikita niyo mga posts ko. So isa dyan sa mga posts ko is all because of that hurt. Di ba? Ang sabi mo nga doon, Kuya Vince, wag nang dagdagan. Oo, wag nang dagdagan. Oo. Kasi talagang ang mga LGBT masayahin, kaya masayahan cover up Ng cover up yan ng mga hurts, especially mga bakla, no? Kaya ang gagaling sa comedy bar, mabilis mag-isip. Kasi doon naka-gear yung utak. Ano yung common na hurts ng LGBT? Api, alipusta, bullying. To think na parang sila nga yung mga madadaldal, tapos sila nga yung parang makikita mo sa mga classroom, di ba? Sila yung mas strong talaga doon. Ngayon, hindi sa bagay, ganun din dati. Depende sa personality nung bakla, ano. Ako hindi I'm a very, very shy boy. Okay. Wow. Hindi, pero totoo, I was very, very shy. Tahimik ako. And then the reason why I'm tahimik is because pag binuka ko ang bibig ko sa amin, ang susunod doon na apihin ako ng mga kapatid ko. Okay. Yung sasabihin ng masakit. Tapos hindi ka sumasagot. Oo. Ultimo yung pagtaas ng isang daliri, may masasabing masakit. Because you were gay. Ganun ba yan? Because I'm soft. Okay. Nothing to do with being gay. Kasi kahit namang sino na mayroong transgender component sa katawan, kahit walang homosexual, o mamaya explain natin yan. Iba-iba kasi yan marami yan yung generational sin ng homosexual, transgender, at saka bisexual. Hiwa-hiwala yun, hindi yan magkakasama. May homosexual na walang transgender, kaya mukha silang lalaki. Macho, hindi mo makikilala, pero ang type pala niya ay kapwa. Okay. Pati magsalita, parang ikaw lang. Ganon. Parang ikaw lang. Baka may meron ka sa akin, hindi ko alam. Hindi totoo, parang ikaw lang. Kung ikaw meron kang generational sin ng homosexual, yun lang yun. Preference mo iba. Pero hindi nangangahulog ang soft ka. Kaya nagkakaroon ng softness is because of the transgender component. May mga ano yan You can never tell talaga, no? Ganon? At saka hindi ko malambot ang lalaki, bakla na. Kasi ang ating norm, pag nakita mo ang isang lalaking malambot, bakla, yun ang norm Kasi it's very common. Very common in the Philippines na maraming malambot na lalaki. Kasi, sabihin ko ba ang totoo, ang mga babae dito malalakas kasi. Okay. Gabriela sila ng mga babae na Pilipino. Very controlling ang mga babae dito. So, yung control and pagdating sa bahay, matriarchal ang kultura ng Pilipino. So, naka-apekto yun sa mga anak? Yes. Okay. Kaya, yun, because
whether we like it or not, again, kung naka-tune in kayo sa posts ko, meron akong pinost doon na 1 Samuel 15 verse 23. Na ang sinasabi doon is, rebellion is just like a sin of witchcraft. And arrogance is like evil of idolatry. Because you have rejected the word of God, He has rejected you as king. No? So, yun yung problema ng karamihan ng tao. Yung rebellion. Kasi, alam nyo, ignorance is no excuse. The Bible says, if you judge one, you are going to be judged the way you have judged. Kasi it's not an excuse eh. No? So kaya kung hindi mo alam, kung ano lang yung alam mo na ipinupush mo, this is not actually akala natin we're doing it right eh. When we push so much of what we know, that would be arrogance eh. Pero ay yung gagamiting pandepensa ng iba. Oo, yun nga, maraming Kristiyanong ganyan, na kasi yun na naiintindihan nila, na, don't get me wrong mga kapatid ha, I am for Manny Pacquiao. Hindi nag-decrease ang tingin ko sa kanya. I still am so happy that he's a Christian. I'm so happy with everything that he has achieved. Not only for the country, but also for his soul. Mostly for his soul. And I'm so happy na nawala na yung, not nakokontrol, hindi ko sinasabing nawala kasi hindi po nawawala ang generational sin. Nasusuppress lang ng Holy Spirit. Kaya kailangan natin may Holy Spirit tayo para masuppress ang sin. Tama? Kasi pag nawala ang Holy Spirit, nakalimutan mo lang sandali, ayan na naman nagkakasala. Ganun yun eh. Okay. 10:25 ang ating oras mga kaibigan. Batiin lang muna natin si Kuya Mark Susmeña, nakikinig sa Middle East. Hello po, Pastor Mark. And sa mga nakikinig din sa atin sa Mabalacat, Pampanga, kay Tita Elerio Tagalog, and kay Nora Esperanza. Bigyan niyo naman kami ng mga responses or mga reaction dyan. Actually, may mga nagtatanong na dito, Sige, Kuya. go. Re-react na dito sa atin. Sige, mag-react kayo. Oo, ito basahin lang natin I agree with you and I respect you 100%. Pero, ayun na. Oo, yung kay Miss Yeng Constantino, parang ba't ganun po? Parang okay lang tanggapin yung acts of LGBT. Di ba kasalanan na maging, di naman kasalanan maging LGBT, yung gawa lang nila. Ako hindi ko pa napanood yung sinasabi ni Yeng. Alam mo ang sinasabi ni Yeng? Ako kasi pinost ko yun eh. Because I believe in her cause na mas siya sa reconciliation kesa sa destruction or separation. Ako, I fully support that. And kasi, alam niyo si Yeng, hindi pa siya Yeng Constantino. Mini-minister ko na yung kapatid niya. Okay. Sa Montalban, doon sa resettlement dyan sa Montalban. Na-meet ko si Yeng, sinabi ko sa kanya, kasi there was a time nag-makeup ako sa ABS-CBN, isa siya sa inayusan ko. Sabi ko, kilala ko yung kapatid niya. And I'm sure she forgot me na. But you see, naiintindihan ko yung sinasabi niya eh. Kasi mahal niya. Ano ba sinabi niya? Mahal niya kasi yung kapatid niya. Oo nga po. Yung naramdaman niya yung hurt na pagkakasabi doon sa issue ng hayop. Na naramdaman niya yung hurt. Hindi naman siya homosexual, no? So, yung hurt na naramdaman niya is for her brother. Na openly she admits that she has a gay brother. Mas matanda yata sa kanya yun eh. I'm sure pag nagkita kami na makikilala niya ako uli. But matagal na yon. I think it's in the early 2000 ko pa nag-minister doon sa Montalban. And yun yung sinasabi niya, yung hindi niya po pwede na talikuran yung kapatid niya. Hindi niya sinasabi she's condoning the sin. Kasi Christian siya eh. She's from Victory, no? And I know she's on fire with Christ. But because she has a brother who is gay, nakasama siya doon sa inconsiderate thought. Kaya yun ang gusto kong sabihin. It is just an inconsiderate thought. Actually, may mga naririnig din tayo na
palibhasa kasi wala kayong kapamilya, na wala Yeah. kayong pakilalang malapit sa puso ninyo na bading or tomboy, Yep. kaya kung makapagsalita kayo, parang ano lang, Yep. di ba? Yep. Ito kasi yung sinasabi natin na problema ng isang tao because you did not journey the same way. The compassion is not there. Why? Kasi hindi mo naiintindihan eh. Kaya galit na galit siya doon sa mga bakla na nagbabash. Normally, mga bakla naman na nagbabash kay Manny Pacquiao, no? Galit na galit sila. Hindi ko naman sinasabing tama yun. Diba? But, ang sinasabi ko is, isipin nyo kung saan sila nanggagaling. Lahat tayo, in counseling, it's very, very important na yung kausap natin na may problema, alam natin kung saan nanggagaling. Hindi natin siya matutulungan kung hindi mo iintindihin kung saan siya nanggagaling. Ngayon, ang tanong ko sa mga nakikinig, kayo ba, ano ba ang posisyon nyo kapag kayo nagsasalita tungkol dito sa topic na ito? Kayo ba ay nasa posisyon na makatutulong o makapagsalita lang? Kasi ako, nasa posisyon ako ng makakatulong. Diba? To bridge the gap. Ayun, to bridge the gap. Nandoon ako, to bridge the gap. Okay, balikan natin yan, Kuya Vince, maya-maya lamang. Magbe-break muna tayo ngayon. 10:30 ang ating oras, mga kaibigan. Text nyo lang po kami sa mga reaction ninyo or even for your questions or sa Facebook natin. Hanggang 12 midnight po tayo magkakasama dito sa Heartline. Handog ng Spirit-Filled Harvest Mission Church ang isang gawain para sa mga single parents. Ito ang Hindi Ka Nag-iisa. Tampok si Pastor Clem Guillermo bilang tagapagsalita sa February 27, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Para sa detalye, tumawag sa 0933-571-1657. Ang gawain ito ay hatid sa inyo sa pakikipagtulungan ng Philippine Council of Evangelical Churches at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Mami Bess Rios na nag-aanyaya to celebrate God's goodness sa 2 dekada ng broadcast. Ito po ay gaganapin sa The Great Commission Church, Imus, Cavite, February 20, alas 8 hanggang alas 12 ng umaga. Akin din pong ibabahagi ang Best 20 Parenting Tips. Para po sa mga detalye ay tumawag o mag-text kay Christy 0932-480-7200. O di ka naman ay kay Mayet sa 0919-688-0324. Ang gawain ito po ay libre. Kasama rin sa gawain ito ang inyong mga kaagapay na sina Jo Cabrera Alabastro, Heidi Bernardo Sampang at Pastor Willie Basilio. Hatid sa inyo ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawitan mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines. FEBC Hindi lang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Hotline. Ang pag-ibig, hindi parang cellphone. Pag naluma, papalitan. Ang pag-ibig, hindi parang damit. Pag may bagong puso, papalitan. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo sinta. Huwag mo at kang magdududa, hindi kita binibola. Panghabang buhay ang pag-ibig.
Ang pag-ibig hindi parang pusa. Pag maingay, hiniligaw na lang. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo, sinta. Huwag na wag kang magdududa, hindi kita binobola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y tumaba, hindi ako mangangaliwa. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na magka-wrinkles ka, i-kiss pa rin kita. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na topakin ka, iintindihin kita. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na may kasalanan ka, iiyak ako pero papatawarin kita. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. 10:37, si Yeng Constantino with Pag-ibig. Dito yan sa Heartline Friday edition. Yung kwento niyan, Kuya Vince, narinig ko lang, patungkol pala sa divorce. Yung mainit yung issue ng divorce dito sa Pilipinas, kung pagpapasaba ng batas, doon naisulat ni Yeng yung kantang yan. Ang galing ni Yeng actually magsulat, no? Oo. Oy, binabati ko yung aking Uber Ayan na, driver, sige. si Euphemio. Ayan, Euphemio, sabi siya mag-tune in ka, ha? So, eto na. Ayan. Hindi mo akalaing ako pala yung kasakay mo ganito magsalita. Ayan, hello sa mga taxi driver. May mga taxi driver na suki ng DZAS. So magandang gabi po sa inyo at sa mga pasahero ninyo. Ayan, sa song nabanggit yung sa 1 Corinthians, sa song ni Yeng, yung 1 Corinthians chapter 13:4 verse 4 hanggang onwards. Yeah. Love is patient, love is kind. Nako, pang pag-uusapan natin yan, napakahaba niyan, ha? Oh, love is not jealous or boastful. Sa lahat ng ito, Kuya Vince. Hanggang verse 13 yan. Oo, hanggang verse 13. Pero from verse 4 hanggang verse 7, ano doon yung parang nahirapan ka na parang ipamuhay pa. Ngayon? Ipamuhay. Ngayon. Kahit hindi ngayon, noon. Kung noon, kahit Christian na ako, medyo bago-bago, yung patience, napakahirap niyan. Marami sa atin ang impatient eh. Kaya we start jumping into our emotions, gagamitin natin emotions natin to prove a point. Ako 2 days ako bago ako nag-react dyan. Kasi talagang pinag-isipan ko, nakikinig muna ako sa mga sinasabi nila. Kay Manny Pacquiao. Oo. Pinakinggan ko talaga. Sinabi naman ni Brother Manny na he doesn't condemn.
anyone. Pero yun kasi parang bawi ang dating sa akin. Nasabi niya na yung yung point na kasi it is all about same-sex marriage. Mga kapatid, hindi ko po pinagtatanggol ang LGBT ha. Nilalagay ko lang to sa tamang perspektibo. Dahil ako ay nag-journey doon. Lalo, mahirap kasi ito sa mga taong hindi galing doon. Yung hindi niya naramdaman yung pang-aapi, pang-aalipusta sa isang bagay na hindi mo kasalanan dahil hindi naman talaga kasalanan ang pagiging o yung magkaroon ka ng ganong struggle. Hindi mo kasalanan yun. Ikaw, pag nakakita ka na magandang babae, nararamdaman tumitibok-tibok ang puso mo at kung ano na pang tibok dyan, di ba? So, ibig sabihin, kasalanan mo ba yun? Na nakakapag-isip ka ng malalaswa? Kasalanan mo ba na umabot ka doon? Hindi, kasi nasa yun na yung generational sin na yun eh. Kasama yun sa original sin na meron tayo when we were born. When we were born. It is just a matter of time when it's going to be triggered. May mga demonyo kasi tayong mga kasama, whether we like it or not. Meron tayong mga demonyong nag-aalaga ng lahat ng generational sins natin. So ito ngayon, kaya nahihirapan natin i-pursue itong agape love is because na-intercept na tayo ng mga generational sins na na-assign sa atin ng mga demonyo. Itong assignments na to, hindi natin choice yan eh. Choice ko ba namang magkaroon ako ng homosexual? Natural hindi. Diba? Namulest, ang trigger ko sa homosexual, namumulest siya ako at the age of 5 ng pamangkin ng aking yaya. Na kapag ka nasa bahay, lagi gusto niya katabi ako. Yun na yun, kaya gusto kong katabi. So, doon, hindi ko naintindihan yon. Ang naiintindihan ko na lang, nung minolesyon ako ng pinsan ko, at the age of 9. So, yung magulo sa akin is bakit I am enjoying it. Matagal na panahon, hindi ko naiintindihan yung bakit na-enjoy ko. Until dumating 1997, Christian na ito, pinakita sa akin ni God ang ginawa sa akin nitong pamangkin ng yaya ko. Okay. Doon lang nag-put 2 and 2 together. Na, ay, doon pala, kaya pala nag-enjoy na ako. Nung 9 years old ako. Kaya doon ako nag-decision, siguro bakla ako talaga kasi gusto ko yung ginagawa sa akin. Ang weird, no? Parang, so hindi ko naman pinili yun eh. It was just there. It was just triggered at the time nung ako ay 5 years old. Tapos ni-nurture na yon ng mga demonyo na nag-aalaga nung particular generational sin na yon. So parang binubulong sa'yo na masarap yan. Kaya ako napunta doon sa sitwasyon na ako ay hinalay ng pinsan ko. For 2 years yon. Kasi nakikita na nila na ako ay malambot. Which is yung kalambutan ko na trigger nasa tiyan pa lang ako. Kasi ang nanay ko gusto ko maging babae nasa tiyan pa lang ako. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ang kabaklaan or any form of generational sin ay hindi nakakahawa. Meron ka nun, kaya ka nag-react ng ganon. Bakit? Hayden ko, na very good example. Open book ang kanyang life story na siya ay minolest siya ng bakla. Na galit siya. Pero never siya naging bakla. Ang lumabas sa ganyan, naging promiscuous siya. Fornicator siya. Di ba? Iba-ibang babae. Well, I'm sure nakita nyo na, no? Alam nyo yung story ni Hayden ko. Yun yung point of rebellion niya na hindi niya naiintindihan bakit doon siya napunta sa ganon. Yun nga yun kasi na-trigger noong bakla na nagmolest siya sa kanya. Doon na-trigger yung kanyang emotions ng lust of the flesh. Yan. And ayun siguro Kuya Benchong hindi naiintindihan din ng marami sa atin. Maraming nilakaintindi lahat itong sinasabi ko sa inyo ay ilalagay ko sa isang libro about generational sins na in the works today. At wag nyo akong madaliin dahil hindi madali. Be patient, ha? Be patient. Oh yeah, that's one of the love issues. Be patient. Yeah. And ito pang isang maganda dyan. Love does not boast. Love ba naman yung mahalin mo ako? Pag hindi mo ako minahal, walang mangyayari sa'yo.
Kung anong gusto mo kunin sa akin, hindi ko bibigay sa'yo. Did you have that kind of, parang pagtingin? Wala naman. Noon. Wala. Wala rin. Wala. Kasi ako pag nagmahal, todo. At sa isa lang. Ito naman masasabi ko sa inyo. Wala akong generational sin ng adultery, excuse me. Dahil ako stick to one. Okay. Oo. Kaya lang ako nangalon niya, nauna siya, gumanti lang ako. Pero pagkatapos nun, dirindiri ako sa sarili ko. Bakit ba ginawa ko to? You know. Pero jealous type ka? Hindi naman eh. Depende kasi may magnitude kasi yan. May ano yan, intensity. Magsiselos ako. Hindi ako nagsiselos ako, pero hindi OA. Parang, why is she here? Mga ganun lang tatanong ko. Pero hindi, is she doing this? Why are you? Walang, hindi. Kasi love ko eh. Pag love mo, unconditional ka. Ganun ako magmahal, unconditional. Yung iba siguro, Kuya Vince, mababasa to, love is not jealous, pero mababasa din sa Bible that God is a jealous God. Iba yan. Ibang jealousy yan. Hindi natin pa pwedeng ihalin tulad yung jealousy na yan sa jealousy ng tao. Ang jealousy ni God is due to His pure love for us. Yung talagang kasi tayo ay nilalang niya sa atin, tayo ay kanya. Yung selos niya, hindi pwedeng mapunta sa iba. And that is a point of idolatry. Yung idolatry siya sa galit. Parang, teka muna, akin ka eh. Bakit ka pumapanig sa iba? Bakit mas gusto mo magkasala kaysa sa magpakaligaya ka kasama ako? Yun yung jealousy na yon. Hindi yon hindi carnal eh. Kasi yung ating sinasabing jealousy is more of carnal. Carnal jealousy. Ito is, pwede ko ba sabihin agape jealousy? Pwede siguro. Kasi it's a love, di ba? It's a love issue. No? So, because of pure love, kaya siya nagsiselos. Na tao rin naman yung napapahama kapag yes, lumayo ka alam sa niya Diyos. kapag lumayo ka, alam niya na pag lumayo ka sa kanya, mapapahamak ka. It is for your good. Yung jealousy niya is for your good. Na hindi naman natin po pwedeng sabihin sa kapwa-tao. Kasi, nagselos ka is for your good. Kasi, pagka wala ka sa akin, lost ka, loser ka. Hindi Sigad lang ang pwede magsabi na loser tayo pag wala tayo sa kanya. Ang tao, hindi. Tao ka lang. Hindi ka Diyos. Sigad lang ang pwede magsabi nun. Kaya I think pwede natin sabihin it's a holy jealousy. If there is something like that. I mean, that's the nearest identification or definition I can say for that. So masasabi natin na ang Panginoon lang ang may karapatan na mag-selos. Pero yung selos na yun is not the selos that we know. Yeah. Completely different. Ito, love does not demand its own way. Yes, because if you demand your own way, then you're controlling. Kapag ka-controlling ka, pasok ka na dyan sa sinasabi kong 1 Corinthians chapter, 1 Samuel chapter 15 verse 23. Rebellion is like the sin of witchcraft. Kapag ka ikaw nag-insist on your own way, ano ba ang mangkukulam? Ano ba ginagawa ng mangkukulam sa tao? Di ba kinokontrol niya? Kinokontrol niya. At saka, ang gusto niya, pinasusunod niya sa kanyang gusto. Ganun ang mga mangkukulam eh. Ayan, di ba yan? Does not insist on its own way. Di ba? So, ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig, hindi pag-ibig ng mangkukulam. No? Hindi mangkukulam. Kaya, yung rebellion, actually, pag inisip mo yung Bible verse na yung rebellion is like the sin of witchcraft. Eh, hindi ba ang sin ay rebellion kay God? O di lahat tayo mangkukulam. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Hindi mo ba yun? our ways. Yeah. So, mangkukulam tayo lahat. So, pasok tayo sa Revelation 21:8, di ba? May nakalagay doon, the one who practice magic arts. May mo naman naintindihan yan, Dave. Parang absorb ko eh. Meron akong friend na super OC. Obsessive compulsive. Yun daw yung talagang hindi niya mapigilan, ganyan-ganyan. Alam mo, sabi ko sa kanya,
Pag ikaw nag-OC ka sa sarili mo at walang ibang naapektuhan, walang problema yon kasi hindi apektado ibang tao. Ikaw, gusto mo yan, malinis ka, gusto mo ganyan-ganyan. Pero pagka ikaw nagagalit dahil hindi nila ginawa yung ways mo, doon ka na nagkakamali kasi nag-o-order ka na. Ibig sabihin, you are insisting on your own way. Then doon ka nagiging mangkukulam. Kasi you insist your own way. Okay. Okay? So, be careful. Walang problema. Ikaw, masinop ka sa gamit. Walang problema. Marami pang matutuwa sa'yo eh. Ay, ang linis naman dito, di ba? Ay, ang ganda naman dito, di ba? Yun. Walang problema yun. So, if we are not supposed to demand or to demand our ways, ano yung dapat? Pero don't get me wrong. Pagka binayaran mo, tapos may pinagagawa ka, ibang usapan yun ha, kasi binayaran mo siya eh. May compensation yun. Iba yung may compensation kaysa dun sa walang compensation. Yung walang compensation, if you insist on your own way, witchcraft yun. Pag sa relationship, halimbawa sa family, if we're not supposed to demand our way, ano yung dapat? Balik ka ulit sa number 1. Love is patient. Love is kind. Be patient and be kind. Yes. Okay. Yeah. Ayan. May nag-text dito sa atin. Salamat daw sa paliwanag about yan. Pero, di ba po dapat pag nakakilala na, sana kahit paano nagbago na yung kapatid niya at tulad niyo po. Kuya, yan yung sinasabi ko. Tama siya sa kahit papaano. Ano ba, ang tanong ko naman sa iyo, ano ba ang iyong gauge ng kahit na papaano? Baka naman ang gauge ng kapatid niya, kahit naman papaano, meron na siyang pinagbago. At saka hindi ko alam I cannot answer your question na kung naging Christian siya. Alam ko na sharean ko siya ng gospel. Yung kapatid niya yan. Pero hindi ko alam kung tinanggap niya ng tama. Kasi marami tayong pwedeng share ng gospel pero hindi naman tatanggapin ng tama. Hindi ba? So, kung tumalbog yun, hindi ko alam. Parang checking talbog? Hindi. Hindi ko alam. But ako, I did my part. I shared the gospel with him. And, hopefully, naging Christian si Yeng, naisama rin siya kasi familiar na yung kapatid niya. Nauna yung kapatid niya kaysa sa kanya. Kasi hindi pa nga Yeng Constantino yan, nakilala ko na yun Siguro mga after 2 years pa bago siya naging Yeng Constantino, bago siya nakasali doon sa contest sa ABS-CBN. Ayan, may kasunod pa siya dito May chance ba daw na makausap ni Kuya Vince, sina Vice Ganda at Boy Abunda? Ito na naman. Tinanong din sa akin yan. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, ang sagot ko lang dyan ganito. Ako ay isang anak ng Diyos na sumusunod lamang sa tawag ng Diyos na parang isang tupa na sumusunod lamang sa boses ng kanyang shepherd. Hindi ako gagalaw dahil may mga tao na napapraning o nag-iisip ng kung ano-ano. Remember the Bible said, let us worry for today has enough worries on its own. Don't worry about tomorrow. For God will worry about that. Diba? Bakit kailangan ko silang kausapin? For people to feel better? Bakit ako? Pwede namang iba. Diba? Kailangan ba ako? That is my point. Doon ako natatawa parang, wait a minute, ano kalang sa aking hero? Hindi ako hero, si Jesus Christ ang hero. Yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Ako ay nandito sa purpose ko. Kung hindi yan kasama sa purpose ko, I really don't mind. Although I spoke to Boy Abunda before, may connection na kami, hindi ko lang alam how good the connection was, but nagkaroon kami ng connection. Hindi ko pupursigihin yun. Kasi pagka pinursigi ko yun, I would be doing my own way. Hindi, mangkukulam ako ngayon. Hindi ako nga maging mangkukulam, no? Kayo na lang, gusto nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero hindi ako magiging mangkukulam. But you pray for them, of course. Of course. Of course. Ayun. Sabi ni Eunice, or Eunice siguro ito. Eunice Mohametano. Opinion ko, para sa napag-usapan, ako po may pinsan na bakla, pero dahil sa mahal ko siya, kinausap ko siya at sinabi ko ang katotohanan na kapag hindi siya magbabago, mapapahamak siya.
Kaya sinabi ko sa kanya dahil sa mahal ko po siya. Kasi po naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal, hindi pagkukonsinte. Di po ba? God is love, but He is also holy and just. Noong una, na napanood ko yung maikling video, nagulat ako, but sinabi niya yon. Pero nung napanood ko yung ng buo, naintindihan ko kung bakit. Truth hurts po talaga. This time, nakikita ni Lord kung sino talaga ang standing for truth at nakipag-compromise. Ayan. Sinasabi, marami tayong nababasa sa Pwede ko na Facebook. sagutin yun? Sige, go ahead. Okay. Ito ay nagdidepende sa paraan. Ulit. Ito kung kayo ay friend ko o nakikita nyo ang mga post ko, ang sinabi kong una nung Thursday, ang naging pabasahin ko lang sa inyo, ha? Yung sinabi ko muna, nag-scroll down pa po ako sa dami ng mga thread. Okay. Ang sinabi ko po ganito, ang pamamaraan ng pagkakasabi ni Manny Pacquiao ang di tama. Nauunawaan ko na napakaraming hurts ng LGBT community, wag na sanang dagdagan pa. Pero, humingi naman siya ng public apology. Kaya marapat lang na patawarin at lahat naman tayo ay nagkakasala. So, yun yung unang part na sinabi ko. So, ang issue dito is pamamaraan. Depende ngayon sa paraan nitong nagmamahal. Baka naman siya ay likas na malumanay, edi maganda ang pagkakasabi. Ang tanong, baka naman siya ay likas na mataray. Dahil marami rin siyang hurts. Dahil marami pa rin siyang unforgiveness. Tandaan natin mga kapatid, kung tayo ay medyo, kung magsalita ay masakit pa rin, ang ibig sabihin lamang nito ay tayo ay mayroon pang unforgiveness sa puso. Hindi po tayo makapagsasalita ng masakit kung wala tayong sakit sa loob. Tandaan natin yan, ha? So lahat ng mga matataray na tao, ito ay may pinaguhugutan. May hugot yun. So, ituloy natin yung sinasabi ko doon sa post ko. Ang Panginoon ay kailanman hindi magbabago ang kanyang katotohanan na ang babae ay para lamang sa lalaki sa banal na matrimonyo. Ito ay katulad ng Panginoon na kailanman ay hindi magbabago kahapon, ngayon at bukas. Nasa tao na yon kung susunod o hindi. Ang dasal ko sa lahat ng concern ay magpatawaran at magmahalan na ang tanging pinakamahalaga sa lahat. Then I posted 1 Corinthians 13:4 to 7 and 13. Yung pinag-uusapan natin ngayon. Oo. Yan. Ang sabi niya pa dito, at marami rin tayong nababasa sa Facebook, ganun po talaga. Truth hurts. So, yeah, the truth will set you free. That's why it hurts. Hindi naman talaga maaayos kung hindi ka muna masasaktan. Talagang ganun. Kanya lang ang tanong, itong truth hurts ba is right timing? Maaring it's right timing for some, but because it's so public and it has reached Hollywood already, malayo nang narating nito, itong issue na ito. Dahil si Manny Pacquiao ay international celebrity. So maraming narating ito. Kaya, ang tanong dito, is this beneficial for a bigger cause? It could be hurting somebody na hindi significant. No? But is this really a big thing ngayon? Oo, ngayon it's a big thing kasi nga big thing siya talaga. Ibig sabihin nyo, ang benefits ba nito ay magiging massive or magkakaroon pa ito lalo ng lagging off? Yung mas aayaw ang maraming tao sa pagiging Kristiyano dahil ganon ang dating judgmental. Yan ngayon ang tanong ko sa inyo. Kasi tayo mga Kristiyano, ang iniisip natin kung ano lang yung alam natin. Nandoon lang tayo eh. Pero,
Hindi natin alam. Pag hindi natin alam, hindi natin concern. Kaya ngayon, binibigyan ko kayo ng concern na hindi nyo alam. Makakatulong ba talaga ito para sa Panginoon? Hindi natin malalaman yan, ang sagot niyan. Si God lang nakakaalam yan. But, ang alam ko, sinasabi ng Romans 8:28, at marami na sa inyo nag-iisip ng verse na yan. God, for all have, Romans 8:28. Romans 8:28. For all, all things work for the good of those who love Him, according to His purpose. Diba? Yan ang Romans 8:28. So, definitely later on, it's going to be for the good. Kaya lang, again, hindi marami yan. Kasi mas maraming pupunta sa impyerno kaysa pupunta sa langit. Diba? Okay, Kuya Vince. 11:00 na. Diba? Kala ko nga, sabi ko, naku, ano ba pag-uusapan natin? Last week, sinabi sa akin, ito na naman itong love na to. Napakalaking issue. Biglang lumabas to. Naku, dami namin pag-uusapan. Oo. Nakikinig po ako ngayon, sabi ni Sweet Smile Salvilla. Binabasa ko rin po mga comments about Manny. Para po sa akin, yung masahol pa sa hayop lang ang binigyan nila ng pansin. Hindi ko po alam kung nabasa po ba nila ang buong sinabi ni Manny. Okay. Mamaya, babalikan pa natin yung ibang mga messages. Pero pwede ko muna sagutin yon kasi Mabilisan lang. Sige, mabilis lang. Sandali, huwag ka muna tumutog dyan. Wait lang. Kasi alam nyo, mga kapatid, yung masahol sa hayop, yan lang talaga yung makaka-relate sila eh. Ito na naman tayo, compassion. Understanding where the other person is coming from. Kasi ikaw, yung nagsulat niyan ay Kristiyano. Naiintindihan mo to mga sinabi ni Manny. Biblical yun eh. Itong mga tao hindi naman nagbabasa ng Biblia. Diba? So, ang maiintindihan lang nila yung issue ng hayop. Naiintindihan kita kasi pare-pareho tayo nagbabasa ng Biblia. Pastor na nga ako, diba? So, talaga namang niliribas ako ng gusto yan. So, yun ang masasabi ko. Kailangan maintindihan natin where the other person is coming from. Otherwise, we are not going to be able to be salt and light. Sige, pwede ka nang tumugtog, Reggie. 11:01 ang ating oras. Magbabalik po tayo dito sa Heartline. Mas pinalawak at mas pinalakas na tabas ng batas. Serbisyo publiko ng 702 DZAS. Kasama sina Attorney Shona Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Ito ang tabas ng batas. Programang naghahatid kaalaman sa mga bata dahil kung ito'y aalamin at susundin, kakampi mo ang bata. Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. Ito lang sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Matuto ng mga dagdag kakayahan sa buhay para sa pagsisimula o pag-unlad ng iyong career at pagninegosyo. Dumalo sa Breadwinners Conference on Business and Leadership Skills. Ilan sa mga paksa ay Understanding Business, Making a Business Plan, Cash Flow and Money Matters, Leadership Values, Career and People Skills, Fundraising at iba pa. Sasamahan po tayo ng mga professionals sa mga paksang ito na sina Carlos Dino, Mel at Eva Arcena at ang inyong lingkod Eric C. Maliwat at si Heidi Bernardo Sampang bilang facilitator sa Sabado, March 5, 2016 sa Faith Fellowship Center, 976 Aurora Boulevard, Quezon City, malapit sa LRT2, Anona Station. At sa Linggo, March 6 sa Bayang Luma, Olida Church, 3 Lane 3, Imus, Cavite. Breadwinners Conference on Business and Leadership Skills. Libre ang mga kabataang edad 16 hanggang 21. Ang kompletong detalye ay nasa ating Facebook page na Maging Ubas. Para sa on-site o early bird registration, mag-text ngayon sa 0923-679-7053. This is Far East Broadcasting Company, Philippines, now on its 67th year, communicating Christ in our world, on air, online, and on the ground. Far East Broadcasting Company, 67 years, connected to the Word, connected to the world.
I speak with a silver tongue, convince a crowd that don't have love. I leave a bitter taste with every word I say. So let my life be the proof of your love. Let my love look like you and what you made of. How you lived, how you died, love and sacrifice. So let my life be the proof of your love. Ecstasy, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. If I speak God's word with power, revealing all of his mysteries and making everything as plain as day, and if I have faith to say to a mountain, jump, and it jumps, but I don't love, I'm nothing. If I give all I own to the poor, or even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, no matter what I say, no matter what I believe, no matter what I do, I'm bankrupt without love. Let my life be the proof. The proof of your love. My love looks like you and what you made of. How you lived, how you died, love and sacrifice. So let my life be the proof of your love. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. 9 minutes after 11, happy listening kay Ver De Leon ng Camp Tino, and good evening po kay Pastor Vince. Tama lang na dapat tayong maging maingat sa pagsasalita sa kapwa, lalo na di naman natin karanasan yung mga karanasan nila, at Diyos lang ang tatapos ng kasaysayan ng bawat tao. Ayun, and okay, yung iba pa dito ay questions na, pero Saka muna, batiin ko muna itong si Ave Tagumpay Cruz Perez. Nakikinig daw siya. At saka si Norika Dalman. Hello, hello. Nakaka-bless po yung testimony niyo kung paano kayo binago ng Lord. Hindi ka pa, ang tanong ko po, sige. Sagutin lang natin ito, Kevin, sa medyo out of topic. Pero kasalanan po ba sa Diyos kung isauli ko yung ibinigay sa akin na certificate bilang pastor? Bakit? May pain akong nararamdaman dyan. Kaya may isusuli. Bakit?
And wala siyang sinabi, di ba? Wala, Pero wala. nararamdaman ko may pain. Kasi, to start with, ba't may isusoli? Hinihingi ba? Pangalawa, kaya may isusoli yan, may issue. Pag may issue, ayusin mo muna yung issue. Okay. Ito sa 1 Corinthians 13, verse 4 pa rin. Love is not irritable and it keeps no record of being wronged. Ayan na. Yan na yun. Meron mga post sa akin na, I can forgive but I cannot forget. Hindi ko nila like yun eh. Pagka ganun. I can forgive but I cannot forget. Yes, let us forgive but let us not forget. May mga ganung... Ano ba yung katwiran nila? Bakit ganun? I can forgive but I cannot forget. Alam mo, salita lang yan ng taong may hurt. Kasi if you cannot forget, ibig sabihin, pinoprotektahan mong sarili mo. Kaya hindi ka makakalimot ng mga kasalanan sa'yo. Nag-o-obey ka lang, forgive, o sige. Kasi alam mo, ang totoo, kapag ka nag-forgive ka, kailangan you can work with the person, you can embrace the person, you can love the person unconditionally. How can you unconditionally love a person if you have any records of his wrong? You can never do that. So love, that means you're not loving him according to God's formula. What if hindi pa talaga kaya? Ba't mo pupwersahin? Hindi. Forgiveness is a process. Pero pagka sinabi mo kasing cannot forget, you are keeping records of wrong. Di ba sabi nga ni Paul, forgetting what lies behind? Aim for what is ahead? But to those who cannot forgive yet, kapag hindi ka pa makapagpatawad, it's your loss. Kasi napakasarap ang magpatawad. Ang sarap ng freedom na binibigay sa iyo ni Lord pag nagpatawad ka. Yun yung hindi naiintindihan ng tao. Napakasarap alam niyo, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon na wala akong hatred, wala akong unforgiveness. Ang sarap, ang ganda na ng rapport at relationship ko sa lahat ng pamilya ko. Lahat, ang ganda, ang saya. Walang pag-iimbot, walang pag-iisip ng masama, o kaya ay mong gawin to kasi ganyan. Walang ganun. Lahat, sige, ibibigay ko. Meron ako, sige, iyon na. Kung meron ako, ganun na ngayon. Kasi nga wala na akong hatred. Wala na akong guilt. Wala na akong iniisip ng kahit na anong, hindi ko kung sinong napapatawad ko. Kaya ang sarap ng pakiramdam. I think dumaan ka rin sa proseso ng sobra. Kaya nga naiintindihan kong lahat yan eh. Dahil galing nga ako doon, di ba? Kaya ako naiintindihan na ang hirap ng sitwasyon na yan. Ayan na, nakikinig na si Mama Bear. Okay, Pastor Ed, Pastor Adelia, si Mami Lita, si Nanay Beth, June, Jane, Princess, Saldi. Yan. Nakikinig na silang lahat. Pero, di ba Kuya Vince, may mga pagkakataon na talaga na it's too painful para ma-let go agad. Yeah. May proseso nga eh. Forgiveness is a process. Kaya kailangan everyday, habang may pain pa, nagpapatawad. Nagpapatawad. Patawad. I remember, I cannot remember the time na hindi ako galit sa tatay ko until the day he died. But wala akong ginawa kung hindi patawanan siya. At saka ang pinagawa sa akin ni God, pinagsilbihan ko siya. Kahit galit ako sa kanya. Okay. Yun yung reward sa akin ni God. It's a reward. Nakikita ko ngayon reward. Kasi kung hindi ko siya pinagsilbihan, tapos until the day na matay siya, galit ako sa kanya, paano na ako ngayon? Parang nandiyan na lang yan na may galit ako. At least ngayon, wala siyang galit. Why? Because I know, pinagsilbihan ko siya. Kaya kayo, kasi nakikinig dyan na may mga magulang kayo na galit kayo dahil maraming ginawang kasalanan sa inyo. Wala namang ginawang kasalanan sa akin talaga ng tatay ko. So, that's mahabang story yan. Pag lumabas na yung aking autobiography, basahin nyo. Huwag niyo lang sabihin kung kailan ha. Please. Be patient. Be patient. Okay. So anyway, yun nga, may mga pagka kasi hindi mo napagsilbihan yung taong galit ka, hindi mo siya na-love. Sabi pa naman ni Jesus, love your enemy as you love yourself. O paano yun? Hindi pagsilbihan mo,
posible pa rin naman. Mas madaling makapagpatawad pag nagsimula kang magsilbi doon sa kagalit mo. Even if you don't feel like Yap. Mhm. Kasi it's an effort to glorify God eh. Mhm. Especially kung may Kristo ka sa puso, tapos ganun gagawin mo. Ay, ang bilis! Magugulat ka na lang, nagtatawanan na kayo, magugulat ka na, bibiroan na kayo. Parang bang nangyari. Mhm. In a very, very quick manner. So, The ganun. way, that's the easy way to forget. Mhm. No? That's what you suggest, Kuya, Yes. na parang kahit na may galit ka sa puso, do good. Yes. Hindi ba sabi sa Proverbs, kapag ka ikaw binless mo ng binless ang kaaway, you're heaping hot coals in their head, Mhm. parang mapapahiya pa sila na inaway kanila. Mhm. So, kung mas maganda ko, ibe-bless mo ng ibe-bless ng kaaway. Oo, ayun yung opposite ng ginagawa Yes. natin. Because normally, Oo. kapag kagalit ka, Hindi mo pinapansin. Oo. Ini-ignore mo. Ay, dinadagdagan mo lang yung galit at binibigyan mo siya ng mas magandang dahilan bakit kanya aawayin. Diba? Okay. Sa verse 6 tayo, Kuya, sabi dito, love does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Yep. Kasi justice para inalisan mo ng karapatan si God na magganti para sa iyo. That's what justice means. I-relate natin ngayon sa usapin ngayon sa LGBT and Manny Pacquiao. Kasi yung iba sasabihin ng mga Kristiyano, kailangan ipamalita kung ano yung katotohanan. Ganyan. Kapag hindi natin sinuportahan si Manny, parang yung truth ano mangyayari sa katotohanan na sinasabi ng Bible? Teka muna, bakit ikaw ang worried sa truth? Hindi ba trabaho ni God yan? Bakit ang nangyayari? Ito na nga Ito na nga yung problema natin, di ba? Yung gusto natin ang nasusunod. Laging gusto natin ang nasusunod. So, sino ngayon naman kukulam? Bakit ba pinepuwersa nyo ang truth sa isang tao hindi pa makatanggap? Ngayon, naiintindihan ko yung kay Manny kasi tinanong naman siya Di ba? Wala kasalanan si Manny kasi sumagot lang siya. Ang naging problema lang is yung choices of words. Kaya hindi ko naman problema si Manny at all Yun lang yung choice ng word. Yun lang naman yun. Ngayon, kapag tayo ay namumuwersa ng mga tao na maging straight kay God, then you are being God. Nagiging Holy Spirit ka. Ano nangyayari? Self-righteous ka. Wala kang pinagkaiba sa Pharisee. Na sinabi ni Jesus, woe to you. Yun ang sasabihin sa ni God, woe to you. Diba? Okay. So, hanggat hindi pa ready. Yes. Ang importante, loved ones na nandiyan dyan. Ayun. Nagdala ng boyfriend, di, pakainin mo. Di ba, enemy mo siya? Hindi, i-bless mo. Tama, mali? Tama. Di ba? Enemy mo yung boyfriend nitong kapatid mo na gusto mo ma-born again. Gusto niya dalhin sa bahay. Anong gagawin mo? Hay, paalisin mo yan, ha? Ayoko na may mga wala na, talo ka na. Goodbye ka na dyan. Self-righteous ka. Salt and light ka. Hindi, vinegar ka. Ampalaya ka. Talo ka dyan. Kasi yung iba, nabasa rin natin na I care for them. I want them to know the truth. That's why ganito ako pagdating sa katotohanan. Gusto kong malaman nila because we don't have all the time in the world. All the time? Bakit? Ikaw ba ang may hawak ng oras mo? Kaya ano ngayon kung hindi siya tumanggap kay Jesus? Namatay ka, hindi pa rin siya tumatanggap kay Jesus. Ano ngayon? Ang importante, napakita mo si Jesus sa buhay mo. Naging salt and light ka. Yun ang importante. Kumbaga, dahil sisiguraduhin ko, kapag ka namatay ka niya, mamimiss ka niya. Alam mo, totoo lang, nakita ko sa kanya talaga pala si Jesus. Si Jesus, ito, nabasa ko na sa Bible, kaya tatanggapin ko na si Jesus kasi na-miss ko siya. Sige nga. Kumbaga, sinasabi mo, Kuya Vince, bumabalik na naman tayo sa number 1, love is patient. Huwag natin problemahin yung mga hindi natin problema. Correct. Ang hirap sa atin, ako ng false burden ang tawag dyan. Ako tayo ng problema ni God.
Eh bakit naman kikilos si God kung ikaw ang kilos ng kilos? Sige nga. Ayun. O sige, question from our texter. Paano mapatawad ang asawa na hindi nagsosorry at patuloy na nambababae? Sinabi ko na kanina, enemy mo siya, di ba? I-bless mo siya ng i-bless. I-bless ng i-bless. Kahit nang bababae siya, alam mo, ito ang pinakamasakit sa lahat eh. Kasi we are emotionally entangled. We are humans that are emotionally dependent. Kaya tayo nagkakaproblema sa relationships. Because demanding tayo. Kung tayo ay tunay nagmamahal, unconditional, kahit nandiyan, kumakain kayo sa isang hapagkainan nung kulasisi niya. Hirap, ano? Hirap. Sorry, ha? Sorry, ha? Alam ko, mahirap. Pero ito yung totoong sinasabi ng Biblia, eh. Diba? Love your enemies, eh. Bless your enemies, for you heap hot coals in their heads. Diba? Anong mararamdaman ng kabit? Naku, napakabait naman ang asawa mo. Hindi ko pwedeng gawin yun. To some, Kuya Vince, baka isipin nila, ikaw naman, hindi mo ginagamit yung isip mo, harap-harapan ka ng niloloko, ganyan ka pa rin. Hindi ako niloloko. Kasi kasama ko ang Panginoon. Pwede bang lokohin ang Panginoon? Yun ang sagot ko. Bakit? Di ba? Hindi. Sa totoo lang, kung ikaw lang kay Jesus, di ba? Hindi naman ako kasi ang nagtatanggol sa sarili ko, si God. Basta ako, sumusunod ako sa sinasabi ni God na mahalin ko rin yung kaaway ko. Di ba? Naku, banal ka talaga. Eh, kung ganyan ang tingin mo, di sige. Pero iniisip ko kapag ganyan yung scenario, no? Kaya ayoko nang magmahal. Tama na si Jesus Christ as my bride. Tama na yung kalokohan na yan. Eh, ito na lang mga taong miniministeran ko. Kayo, mga nakatagapakinig, ang sasakit niya sa ulo kaya. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Kaya ako kayo binibless ng katotohanan. Good evening po. Meron akong kapatid at kamag-anak na tomboy. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila, lalo na ang pakikipag-live-in nila sa girl na parang totoong mag-asawa. Kaso lang, ayaw ng mama ko na lumayo ang kapatid ko, kaya hinayaan na lang nila na sa bahay yung kinakasama ng kapatid ko. Ano yung dapat kong gawin bilang kapatid, gayong sumasang-ayon naman ang mga magulang pareho? Oh, ano ba yung sabi ko kanina? Wala namang pagkakaiba yun dahil sinabi kong palasisi ng asawa mo, di ba? Wala pagkakaiba yun. But, to some, baka, you are tolerating naman yung ginagawa nila. How can you tolerate somebody if you give this somebody to God? There is no point of toleration there. Kasi you leave everything for the Lord to move on His own time, space. Alam nyo, iba talaga ang sumusunod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kapag tayo sinunod natin ang emosyon natin at pananaw natin dahil nasasaktan tayo, dahil naaawa tayo, dahil kawawa naman siya pag nawala ako. These are all idolatries. This is all self-seeking. Lahat ito self-seeking. Idolatries lahat ito. So you are not obeying God at all. And ano sabi? Pag hindi mo inobey ang word ni God, He is going to remove you as king. Ibig sabihin yung posisyon na binibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo makukuha. Okay. Mahirap, pero pag naintindihan mo at ikaw nagpakasimple na lang, simple, alam mo sinasabi ko, lagi ko naturo yan eh, magpakasimple na lang tayo kasi pag simple ka, puppet ka ni God. Hindi maganda pakinggan, ano? Pero yun eh. Di ba? Ang mga ang mga tupa, tanga. Nakikita mo, mayroong mga post sa Facebook na ang dami-dami tumatawag, iba-iba yung mga tumatawag sa mga sheep, hindi pinapansin. Pero the moment madinig niya yung voice nung shepherd niya, takbuhan lahat, lapitan agad. Ganon sila ka-ignorant.
Ang mga tupa? Hindi ba tayo nga ay mga tupa? Dahil may shepherd tayo. So lahat, kung ano sinabi ni Lord, yun lang susundin natin. Simplihan natin ang buhay natin. Kaya tayo maraming issue is because of sin. Kaya tayo hirap sumunod kay God is because of sin. Then, if you are having a difficulty, yung sinasabi mong, kung nakita mo yung mukha mo, parang, hindi mo, parang ang hirap nun, that is coming from sin. It's not coming from God. Pahiya pa. I'm putting my place doon. Yeah, I understand. I've been there, done that. Kaya nga, hindi ko po pwedeng ituro to kung hindi ako nakaranas lahat nun. Kaya talaga ako pinadaan sa sobrang sama ng loob ng Panginoon para to this day, ako ay makakapag-share ng katotohanan niya. Nakaka-relate po ako sa topic nyo. Both sides sa family ko ay may generation ng mga adulterous daw. Ay masakla po sa side po ng husband ko, although Christian family sila na dating naglilingkod po, ngayon ay nagkanya-kanya na ng family. The worst po, nag-asawa sa ibang pananampalataya. Ano po ang dapat kong gawin bilang concerned na daughter-in-law na maitawid ko lang po ba sa prayer, patient and love? Sa family ko po, ako lang po unbeliever. At alam ko may... Unbeliever or unbeliever? Un. Siya lang ang unbeliever. Palagay ko mali ang kanyang typographical error o mali ang kanyang grammar. At alam ko po na may history, lolo ko, ng adultery. Now, my father did it too, to my mom. How all this matters daw? Paano matitigil ito? Medyo worried na ako, mamana ito, and there must be something that I can do para hindi ito mangyari sa aking marriage. May 3 kids po kami. Ayan na yung word, sinful word. Alam mo kung anong sinful word dyan? Sige nga, hanapin mo. Yung root ng lahat ng yan, kaya magiging sinful siya. Anong word sinabi niya? Yung namana. Hindi. Yung worried. Yes, kaya nagwo-worry ako. That is the root of all sinfulness sa kanya. Kasi the moment you worry, you do not allow God to move. You move on your own. Again, it is self-seeking. Diba? But, you want your own way. Paano? Valid point naman yun. Nag-aalala siya, baka mamana nga naman. Hindi mo naman cargo kung anong mamamana ng anak mo dahil lahat naman eto, ganito. Lahat ng tao may mamamanang generational sin. Pero ang hindi natin naiisip, ano lang yan Exodus chapter 20 verse 5 lang lagi tayo nandun Kailangan mag-verse 6 naman kayo. Ang verse 6, but bless to 1,000 generation of those who love me. Mas malaki ang scope ng blessing, di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo may blessing. Kung lahat tayo may generational sin, lahat tayo may blessing. Bakit ba iisipin mo yung kasalanan? Hindi isipin mo yung blessing. Binigay sa atin yung idea na yon, yung thought na yon, na tayo ay may, alam mo kung ba't masaya ako ngayon? Kasi I am embracing the blessings of God. Sobra ako maka-embrace ng blessing ni God. Hindi ko na iniintindi kung ano pa yung mga generational sins ng mga pamangking ko, ng nanay ko, ng tatay ko na namayapa na pareho, o kung mga kapatid ko, hindi ko na iniisip yon. Ang iniisip ko, how am I going to bless them? Regardless of their sins. So, ikaw, you just pray. Alam mo, hindi mo kailangan pag-pray yun Kasi it's common sense. Ayan na naman, it's common sense. Common sense yun ng isang Kristiyano na ikaw, kaya ka naging Kristiyano, napuspos ka ng banal na blessings ni God. Hindi ka magiging Kristiyano kung hindi ka nadaplisan man lang ng blessing na yun, ng 1,000 generation, Di ba? So, kung Kristiyano ka, tanggalin mo ang worry. Kasi hindi mo na kailangang isipin pa yung bukas. Pinakamagandang Bible verse sa bukas, Jeremiah 29:11. Ano yun?
For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Eh bakit hindi yun ma-embrace? Bakit ang ini-embrace? Kawawa na may mga anak ko. Eh bakit imbis na isipin mo kawawa mga anak mo, i-embrace mo na lang yung, ay nako, i-bless ka ni God kasi yan ang gusto niya God sa'yo. Ang magkaroon ka ng bright future and hope. Yan ang gusto ni God sa'yo. Hindi yung mga yan, ay nako, wala yan. Basta tayo dito bilang pamilya, positive tayo. So, may tendency tayo, even yung mga Christian na tumingin sa takot. Hindi tendency, laging nandoon. Okay. Yan ang problema. Alam mo, ang isang Kristiyano naman mawawala dyan, yan yung sobrang dumaan na rin dyan sa maraming takot na yan. Like I said, hindi ako pwede magturo nito kung hindi ko pinagdaanan. Kaya sinasabi nyo, naiintindihan ko yan kasi pinagdaanan ko lahat yan. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, mas maganda yakapin ang Jeremiah 29:11. Okay, 11:31 mga kaibigan, meron pa tayong ilang mga minutong pagsasamahan dito sa Heartline. Magbabalik po tayo. Tired of fixing audio feedback and unnecessary noise during events? Then this training is for you. Wildgrass Studios presents Sound Engineering Essentials Course, Batch 4. Learn the science of audio mixing techniques, standard operating procedure of audio mixer setup, mics for live and recording, soundproofing, basics of sound engineering theories, and more. A 3-month extensive training by Junie Lim, System Integrator and Chief Engineer of Wildgrass Studios, the largest studio in the Philippines. Training starts on March 5 to May 28, 2016. Saturdays, 1 to 5 p.m. Happening at the Wildgrass Studios, number 43, Don Alejandro Rosas Avenue, Quezon City. For details, call 738-2844 or email wildgrass.trainingcenter@gmail.com. Nais mo bang maging kabahagi ng Tanikalang Lagot bilang isang manunulat? Kung ganoon, ikaw ay inaanyayahan ng Buhay na Tinig Ministries na maging kabahagi ng Radio Drama Ministry ng Tanikalang Lagot. Mag-iwan lang ng mensahe sa facebook.com/Buhay na Tinig o mag-text sa 0932-217-1537. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Heartline.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Last stretch ng Heartline Friday edition, dakilang pag-ibig mula yan sa Papuri. And ito, ilang pa mga message dito sa Last atin. stretch na? Last stretch na. Unatan na kaagad. Happy listening sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, yung mga suki natin, lalong-lalo dyan sa States. Naku, maraming mga... Pwede ba mag-promote muna? Go ahead, Kuya. Okay. Nasa kasi ako, Cagayan de Oro sa Mindanao at mapupunta rin ako sa Bukidnon from February 22 to 28. Ito ang There is Hope. Attend a free testimonial concert of Vince Santiago, a man who became woman, transsexual, and now fully free from homosexuality, a real man, and sobra naman to, and is now serving the Lord. CDO, February 22, 6 p.m. at Ecclesia, formerly Sky High, in front of the National Bookstore, Cogon, CDO. Iligan, February 23, 6 p.m. at New Life Church, Santo Rosario Highway, Iligan City. Coordinator, Pastor Brian Generalao. Meron pa sa Bukidnon, February 24, 6 p.m. at Jesus for All Church, Quezon, Bukidnon. Coordinator, Noel Colita. Sa Camiguin, February 26, 8 a.m. to 11 a.m. at CPSC Mambadjao, Camiguin. Coordinator ay si Pastor Rene Dagok. Ayan. Okay. From a Facebook friend, papaano masasabing nakapag-forgive na? At papaano nga ba mawawala ang lahat ng bitterness ng isang used, abused, devastated, and cheated? Medyo mahabang proseso yan. Kailangan mo ng counseling, kapatid. Kailangan mo ng isang taong makatutulong sa iyo, makapag-release sa iyo sa ganyang sitwasyon dahil alone you cannot. If you're going to dive in the Word of God and practice it with an accountability, magagawa mo yan. Pero may proseso rin yan, kapatid. Talagang ang pinaka-importante is magiging selfless ka. In order for us to get out of our pains, we have to be Christ-like. Diba? To live is Christ and to die is gain in Christ. Dapat nandoon ka sa posisyon na yun. But, napakahirap kasi kapag you are going through the struggles, no? And sige lang, you just need to be patient and just focus on God in all of this. At maaayos din lahat yan. Kung ako nga naayos, ano ba naman kayo? Mas malala naman siguro ang dinaan kong dagok at mga alipust at pang-aapi at mga pangtatapak at pangyuyurak. Mas malala naman siguro at lalo-lalo na si Kristo. Mas malala ang dinanas niya. Kaya yun yung sinasabi ko lagi sa sarili ko noon eh. Kung si Kristo nga naalpasan to, di ba? Nag-resurrect siya. Magre-resurrect din ako. Yung lagi sinasabi ko noon, nung ako ay really in deep. Magre-resurrect din ako. Magre-resurrect din ako. Yun ang lagi ko sinasabi. It's just a matter of being patient. Yep. Sa takdang panahon. Yep. Sa tamang panahon. Ito, question from Spain kay Kuya Tony Bueno. Meron po bang freedom of speech sa Pilipinas? Dahil yun, ng time nagsalita si Brother Manny, meron tanong para sa kanya at yun yung sinagot niya, ang kanyang paninindigan. Sinagot niya lang ang kanyang paninindigan. Kung meron daw freedom of speech. Meron naman. Wala namang martial law. Meron naman. Kaya nga nakapagsalita lang ganun si kapatid na Manny eh. Pero alam mo, saludo ako talaga sa kanya. I wish to meet him one day. Ano sasabihin mo sa kanya? I will embrace him. And well done. Yun ang sasabihin. Sabi ko sa iyo, wala akong sides eh. I will embrace... Believe ka sa courage niya? Believe ako sa kanya. I praise God for him. For Manny. Really. And iboboto ko pa rin siya.
O bakit ko iboboto? May mga tao kasi nagsasabi, 4 na araw lang nga ang kanya pinalagi sa Kongreso, tapos ganyan, ganito, ganyan. Sa akin kasi hindi issue ng katalinuhan, hindi issue ng nagawa niyang mali. Ang issue ko ay may tao tayo doon sa Senado. Ang point ko ay may tao tayo sa Senado na maaari naman nating ipag-pray para umayos. Aayos naman siya dahil ang puso naman niya is for the Lord. At maganda may tao tayo sa Senado. Di ba? Ayun. Coming from Kuya Vince. Hindi, wala akong pakialam. Wala kasi akong, ang katalinuhan kasi na-acquire O dati naman akong bobo Ako, personally, tanga ako dati. Mangmang ako talaga. Okay. As in, hindi mo ako madidinigan ng mga ganitong mga matalinhagang mga salitang wise and everything. Wala! Wala! Ako ay puro hangin sa utak. Okay. O, ba't naman ako napunta rito? O, hindi ba? Ibig sabihin, may paraan ng Diyos. May tamang panahon ng Panginoon. At yan, palagay ko, gagamitin si kapatid na manager sa Senado. Kaya, but that is something na talagang ipag-pray natin. Ano yung mangyayaring election this May. And ito, sabi ni Mary Chris, di po ba sabi na mag-win ng souls? Paano? Share God's word. So pag nag-share ka ba, pinipilit ba yon? You're just sharing the truth. Kaso lang po, truth hurts. Ano ba ang pag-share? I-define mo muna ang sharing. Ang sharing kasi is, if I embrace you and you know I'm a Christian, then am I not sharing Jesus Christ? Kailangan ba magsalita para mag-share na may Kristo ka sa puso? Meron kasi tayong mga studies na ginagawa sa church, how to evangelize. Pero ang nakakalimutan natin, yung talagang pagiging salt and light. If you are salt and light, are you not sharing Jesus Christ? Of course you are. Pag nakita ng tao ang pinagbago mo, naging super duper loving ka, super caring, naging unconditional ka, hindi ka na nanghuhusga, hindi ka na mabigat kasama. Are you not sharing Jesus Christ? And for the time na nagtiwala na sa'yo itong mahal sa buhay mo, nagtanong sa'yo, kuya, ate, kapatid, pinsan, nanay, tatay, paano po nyo nagagawa yan? Na parang wala kayong problema. Ayan na. Yan yung tamang panahon. Tandaan nyo, huwag tayong magbibigay kung hindi hinihingi. Di ba WWJD yan? Si Jesus Christ hindi naman nagbibigay hanggang hindi hinihingi Although He knows. Kailangan. O, tinan mo, anong sabi niya nang nandoon siya sa kasal? Napilitan lang siyang mapunta doon sa kasal, di ba? Pagkatapos sabi niya, can you not turn this water into wine? Napilitan lang siya noon. Kaya lang niya ginawa kasi humingi nagtanong Pero, wala siyang kabalak-balak gumawa ng milagro ng araw na yun. Doon sa ano na yun. Wala siyang ganun. Wala siyang ang balak pumunta doon sa kasal na yun Nahatak lang siya yata doon Parang ganun So, ask. Pagka nagtanong na at saka tayo magsasalita in sharing the gospel. Especially with loved ones. Ngayon, kapag nasa church ka, ibang usapan yun, nagpipreach ka, nasa pulpito ka, naturalmente. O, kasama yun sa... Kaya nga, case-to-case basis, mga kapatid. Case-to-case. Okay, kasi may mga pagkakataon naman na parang, alam mo yun, kailangan na parang, hindi naman sa ayan na, nagtatanong na, hindi ka pa magsalita, nagtatanong na, nagsameme ka pa. Pero ano ba? Pero pag hindi nagtatanong, wala. Ay, eto, ibibigay ko sa iyo isang example. Yung kaibigan ko na bakla, schoolmate ko nung high school. Nakikita pa rin naman kami. Yung isang best friend ko ngayon, schoolmate ko din ng high school, pero Christian na siya, at deep Christian na rin. So kami lagi ang magkasama. Pag umuwi itong isang barkada namin ng high school, magkakasama pa rin kami. Yan, going out and everything. Tapos minsan, challenge na ako. Kasi nalaman niya, counselor na ako. Hindi pa ako pastor nun. Tinanong ako bigla. Sabi niya,
counselor ka na daw. Ganyan ang pagkakasabi. Parang may halong panunuya at halong pag-testing. Sabi ko, oo. Ano naman ipapayo mo sa akin? Ganun ang pagkakasagot. Sabi ko, wala. Ha? Bakit? Nagulat siya kasi tinutuya nga niya ako eh. Sagot ko, wala. Bakit? Sabi niya gano'n. Bakit kita napapayuhan? Hindi mo naman kailangan. Masaya ka eh. Hindi ako nagpapayo sa masaya. Nagpapayo lang ako sa mga taong may problema. Maraming boyfriend yon. Meron siya kinakasama. Meron siyang sinusustentuhan. Miya't lumalabas pa at nakikiapid sa mga iba-ibang lalaki. Yan ang sinabi ko. Why? Bakit ko kailangan ipuwersa yung alam kong tama kung hindi pa siya ready? Diba? Ang mahalaga sa kanya, mahalin siya ngayon. That was 2-3 years ago. Ngayon, pag nagkikita kami, siya na mismo ang lumalapit. At siya na yung yumayakap. At siya na yung mababang loob sa akin ngayon. Parang narinig ko nga sa Facebook yun eh. Nabasa ko sa Facebook kay Ate Hades din. Tapos tinag ka rin na pag nag-e-enjoy pa. Oo, tama. Sinagot ko siya, tama. Yun ang sagot ko. Tama ba ito, Kuya Vince? Ginanon ako. Pagka hindi pa ready, wag munang puwersahin. Pero what about Kuya Vince in sharing God's Word? Yung being intentional na sinasabi? Sharing God's Word, ay suntok sa buwan yan. Wag kang umasa. Kasi yung iba gusto ng results parang nasa opisina, di ba? Pagka nag-sales, kailangan may sale. Hindi ganyan, hindi po marketing si God, ha? Hindi niya kailangan ang ating expertise dahil mas expert sa atin si God. Kaya hindi niya kailangan ng ating kagalingan dahil mas magaling siya sa atin. Ang kailangan niya lang sa atin, ang ating devotion at ang pagsunod. Kaya itignan natin ang ating kayabangan. Magpakumbaba tayo. Pero baka naman maisip ng iba, ay ganun pala, Kuya Vince, so anong gagawin ko? Hindi ba ako mag-share, maging intentional, ganun? Hindi ba yung pag-share? Pakita mo, kailangan maging credible ka muna para bago ka maging intentional. Kailangan credibility muna, di ba? Otherwise, para ka pang nag-share. Sa hangin lang pupunta yan. Pag hindi niya nakikitang worthy ka, magsalita ng ganun. Ang dating mo judgmental. Kailangan i-prove mo muna. Di ba parang Manny Pacquiao muna. So, ipakita mo si Jesus through your actions first. Yeah, that's the whole procedure dito sa nangyari kay Manny Pacquiao. Kung naipakita niya na, alam mo, mahal ko, ang sinabi niya, mahal ko ang mga bakla. Mahal ko ang mga tomboy. Kasi alam mo, mahal din sila ng Diyos. Pero, ako naman, sa akin lang naman to. Kung ganyan ang sabi, sa akin lang naman to. Hindi kasi ako pabor. I am not in favor of same-sex marriage. Kasi, yan ang alam ko sa Biblia. Kung ganyan ang sinabi niya, hindi masasaktan yung mga yun. Kasi it's all in compassion. It's all in good terms. It's all in patience. Mas may patience siya. Mararamdaman ng mga tao yun na makasalanan kung pasensyoso ka. At habang nagpapasensya ka sa kanila, lalo you are heaping hot coals in their heads. Kasi you are blessing them. Pero ayun nga, ang sabi naman ni Pacquiao, nag-sorry na siya. Ako naman, he sticks with his oo naman. Tama naman to, nasabi mo na, hindi ka pa mag-i-stick. Talaga naman dapat na mag-stick siya. Pag hindi siya nag-stick, lalo na siyang napunta sa hindi magandang lugar. Pero yung nag-sorry siya sa tama word na hayop na sinabi niya. Ito, last question, Kuya Vince. Pero out of topic daw. Pagbigyan na natin. Okay. Kasalanan ba? If nag-self-satisfy ka po, you know what I mean? Kahit po married ka na. Ma-masturbate. Sin po ba yun? Ayun na nga, self-satisfied is self-seeking yan. Ang sa marriage, para hindi maging selfish, pagawa mo sa asawa mo. Kasi naman, ayaw naman magpahawak yung asawa ko pangangailangan ko to. Scientific yun, di ba? Talagang sinasabing ganyan, di ba? So, well,
It's really up to you. But anything selfish is idolatry. That is greed. Masturbation is greed. Okay, 11:52 ang ating oras mga kaibigan. And to wrap this up, yung episode natin, Kuya Vince, yung kung ikaw ang magsasama ng 1 Corinthians 13, ano yung aking sasabihin. Anong sasabihin mo? Ito lang yan, verse 13. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Yan lang yung huling-huli dyan sa verse 13. Kasi kung hindi ka marunong magmahal, papaano ka mabubuhay ng mapayapa? Yung pag-ibig na sinasabi ni God, hindi yung pag-ibig na eros. Iba yung agape sa eros. Ang eros is carnal. No? Yan yung kalimitang ginagamit sa boyfriend-girlfriend or boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, for that matter. Eros yan, mga kapatid. Hindi po yan agape. Kasi ang agape is unconditional. Ibig sabihin ng unconditional, walang kondisyon. Basta mahal kita, kahit ikaw ay bakla, nandyan ang boyfriend mo sa harap ko, papakainin ko ang boyfriend mo, mamahalin ko ang boyfriend mo. Alam nyo kung bakit kailangan mahalin ang boyfriend ng kapatid mong bakla? Kasi may karapatan siya sa langit. Kahit yung boyfriend may karapatan sa langit. Kaya kailangang mahalin. Para pagdating ng araw na ready na siya, pwede mong ma-sharean. Alam mo, meron akong kilala, mag-boyfriend sila. Ang unang na-born again, yung boyfriend. Yung boyfriend ang nag-share doon sa kanyang jowang bakla. Kaya na-born again din yung bakla. Pero, nung nandoon na sila, na-express niya na doon sa kanyang jowang bakla, yung love ni God, tsaka niya sinabi na kailangan na nilang maghiwalay. Kasi yun ang utos ni Lord. O sige. Saan pa kayo? Kasi masyado tayong nagmamarunong kasi. Gusto natin yung gusto natin. Self-seeking kasi tayo. So, kailangan sa atin magmahal. Magpakumbaba. Hindi ba? Kung pupuntahan natin ang, sandali ha, 1 Corinthians, Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Ito yung iiwan ko sa inyo. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think of such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Gusto natin ng peace? Después, tayo ay kailangang mag-isip ng positivity sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating relasyon, sa lahat ng ating ginagawa sa buhay patungkol sa ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan tayo ay mas nagbe-bless kesa tumatanggap ng blessing. Okay? And with that, Kuya Vince, pwede bang pangunahan mo ang mga nakikinig sa atin para sa prayer time? Okay. Prayer time na pala. Ang bilis naman, no? Parang akala ko. Galing talaga ni God. Praise the Lord. Panginoon, napakabuti mo. Wala akong ibang pwede pang sabihin kung hindi ang kabutihan mo, Lord. Ikaw ang pinakatotoo sa pinakatotoo. Lord, tinuruan mo ako paano magpakatotoo. Tinuruan mo ako kung paano tunay magmahal para lumabas na ako'y nagpapakatotoo. Kaya, Panginoon, ito ang dasal ko sa bawat nakikinig ngayon. Ang matutunan nila ang pagpapakatotoo na itinuro mo sa akin. Ito ay ang magmahal ng walang pag-iimbot, magmahal ng walang halong sariling kapakanan, only but love unconditionally. Lord God,
I continuously ask your grace and mercy upon each and every one na nakikinig ngayon. Kasi Panginoon, kung wala ka, paano na lang kami? Kaya Lord, sana po sa episode na ito, marami pong natutunan ng ating tagapakinig at harinawa ang mga puso ng bawat isa ay mag-umapaw sa presensya ng iyong banal na Espiritu para kami at kaming lahat dito sa DZAS at lahat ng tagapakinig ay ma-bless, lalo na ang mag-bless. So Lord, thank you very much for your blessing of 1,000 generations. Kasi Panginoon, kung wala yon, hindi kami nandito sa lupa na nagsisiya at nagagalak sa aming mga natatamasang biyaya sa iyo. Maraming salamat po sa DZAS, maraming salamat po sa lahat ng tao dito sa Heartline at ako ay muling nakapag-guest dito at natutuwa ako ng sobra-sobra sa mga ibinibigay mo sa aking wisdom. Maraming salamat po sa lahat. And I give back all the glory, honor, and praise to you, Jesus Christ, my Lord and Savior. And to this we all say, Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Vince. Maraming salamat, Dave. Ano nangyari sa ating first tandem? Sige, ulitin natin yan. Kung may chance ulit ako na mapunta dito sa Friday. Di ba? Ayan. But, marami akong natutunan from you, Kuya. Praise the Lord. Oo, di ba? Sa uulitin ulit. First, iniiwasan ko tong si Dave kasi, gwapo eh. Alam niyo ba gwapo tong si Dave? Kaya sabi ko, naku, kailangan maiwasan to. Diba? Nung mga bago-bago, syempre medyo ilang-ilang pa, diba? Pero nung huli na, ay hindi na ako ito pwede mailang dito. Kailangan, yan, kapatid siya. Kapatid siya. No, I'm just being honest, no? Kasi ganun talaga yun eh. Alam nyo kasi hindi nawawala yun eh. Pumapasok at pumapasok yung mga ganun. So, kailangan talaga puturin mo kaagad. Cancel mo kaagad. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Nabiyok mo agad. Ngayon, tama. Ayun. Maraming salamat hanggang sa uulitin, Kuya. At seryoso ako. Sana may isang episode ulit. Sure. Anytime. Ayan. And salamat din kay Kuya Reggie, kay Mary at sa mga kasamahan natin sa Bukawi at sa lahat sa inyo na nakinig sa atin, nag-text, nag-Facebook at sa lahat ng mga kaibigan natin for supporting Heartline, DZAS, FEBC. Thank you very much. And sa susunod na Friday, ako ulit ang inyong makakasama. Hello kay Kuya Pastor Mark Sosmeña, nandiyan dyan sa Middle East. At sa pangalan po ng ating Friday host ng Heartline, ako po si Dave Rotacio. Good morning na. 12 Sakto. midnight na. Sakto. Ayan. Bye! Bye!